Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Romans chapter 8, verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. The mind of the flesh versus the mind of the Spirit. At napakahalaga po nitong pag-aaral na ito para maintindihan po natin kung ano yung nangyayari sa atin pong isipan. Kaya alam niyo po, para sa akin, dapat basahin natin yung Romans chapter 8, verses 5 to 8 para maintindihan po natin kung ano yung nagaganap sa ating isipan. Kasi po malinaw po rito na tinutukoy, malaki ang role ng ating isipan sa pagbabagong nagaganap sa ating buhay. Pero may advice is basahin po ninyo sa wikang English. Ano po? Kasi kung babasahin nyo po sa Tagalog yan, hindi nyo makikita yung salitang isipan or mind. So hayaan nyo pong basahin ko po ito sa English. Ang sabi po rito, those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature's desire. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. So yan, malinaw po. Makikita nyo yung salitang mind or isipan. Ngayon, bago ang lahat, ano ba ang kahulugan, Pastor, ng salitang flesh na nababasa ko sa Biblia? Dito po, i-translate na yan as yung word na sinful nature. Ngayon, sasabihin ng iba, Pastor, meron pa rin ba tayong sinful nature? Bagong nilalang na tayo kay Kristo Jesus, di ba? Yung atin pong spirit man, bago na po yan. Ano po, pero paulit-ulit ko pong laging sinasabi sa inyo na yung ating isipan at yung ating katawan, ano po, ay sanay doon sa luma. Kaya ang tawag po ng Biblia dyan, sinful nature. Sa Tagalog, laman. Kaya yung pag tinutukoy po yung laman, hindi lang yung katawan, kundi maging yung gawi at yung ating isipan. Ngayon, isa-isahin natin. Ano po? Sa verse 5, binabanggit dyan na yung pong old nature natin na nasa ating isipan, o nasa ating katawan, ano po, ang ginugusto po niyan yung mga carnal desires. Ano po, yung hilig ng laman. So malinaw po yun. Ano po, yung pa rin ang kanyang kahiligan, ika nga. Ano po? At mapapansin nyo rin po, no, sabi diyan na the mind of sinful man is death. Ano po? Ano ba yung tinutukoy na death dito? Hindi naman ito yung physical na kamatayan, kundi yung separation from God. Ngayon, sa Ephesians chapter 4 verse 17, may tinatawag na kaisipan na naghahari sa buhay ng mga taong di pa nananampalataya. Kaya ang tawag ng Biblia diyan, darkened in their understanding. Ano po? Sa ibang translation, futility of their mind. Ano po? So anong ibig sabihin nun? Yung wala kang sense of purpose. Yung buhay meaningless. Ano po? Kaya madali kang ma-frustrate, mawalan ng pag-asa, ma-discourage, no? Ma-depress, ano po. Yung tinatawag na self-pity, no? Yung biniblame mo lagi yung iyong sarili at yung ibang tao. Namumuhi pa sila sa kanilang sarili. So, maraming manifestation yan, ano po. So, hindi lang yung hilig ng laman na nabanggit ko kanina, yung kaisipan na makalaman na pinangungunahan ng flesh, yan ay darkened, purposeless, ano po, meaningless yung takbo ng isipan ng isang tao. So, pangatlo, mapapansin ninyo na yung sinful mind is hostile to God. Kinakalaban niya ang Diyos. It does not submit to God's law. Malinaw po ang sabi ng Biblia. Kaya natural lang sa kanya yung magrebelde. Yung defiant, ano po, yung nature niya
unsubmissive, unholy, marumi ang pamumuhay at lawless. Wala siyang sinusunod na batas. Hindi siya mapasunod, ika nga. At higit sa lahat, yung sinful mind, ang sabi ng Biblia, sa verse 8 na po, it cannot please God. Nakakalungkot, hindi siya kalulugdan ng Diyos. Ngayon, ano yung mind of the Spirit? Malino po yung mind of the Spirit, yung atin pong bagong pagkatao, kontrolado ng Holy Spirit. So ito po yung nakaset sa gusto ng Espiritu, yung tinatawag na nais ng Espiritu sa ating buhay. It is set to what the Spirit's desire. Ano ba yung at mga halimbawa niyan? Yung Word of God. Natural na lang sa atin ngayon kapag nasusunod ang Espiritu sa ating buhay, yung magbasa ng Biblia. Ako nga po, isa sa palatandaan ko na na-born again ng isang tao, yung nakikita kong may kasabikan siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kahit sabihin mo sa akin na born again ka, pag nakita kita na hindi ka sabik mag-aaral ng salita ng Diyos, parang sa akin questionable. Kasi dinidesire ng spirit mo yun Kapatid, pagkain mo yun. Kaya malinaw po, na yung new nature, sabik yan sa salita ng Diyos. Kahit paano nananalangin na yan. Nagwo-worship kay Lord. Nakikipag-fellowship sa mga believers. At ang ginugusto mo na yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yung binabanggit sa Philippians chapter 4, verse 8. At ang sabi rin dito, it is filled with life and peace. Sabi sa verse 6, ibig sabihin, positibo yung pag-iisip mo. Punong-puno ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Meron kang overcoming spirit, Masayahin ka, Hindi ka na malungkutin, hindi ka na mahiyain, fulfilled ka. Alam mo na kontento ka sa buhay dahil alam mong hindi ka magkukulang. At higit sa lahat, meron kang kapahingahan. Again, uulitin ko, ito yung hinahanap ko sa maraming Christian, yung bang at-rest sila sa buhay, yung payapa sila. Hindi man sila mayamang-mayaman o sabihin na natin sagana sa buhay, pero makikita mo sa kanila yung kagalakan, yung joy, yung peace of mind, yun ay palatandaan na yung isipan nila ay pinangungunahan ng Espiritu. At ang sabi rito, it submits to God's law. Obedient yan. Submissive, holy, maayos, malinis ang pamumuhay. Maging sa pananamit, makikita niyo po yan sa itsura ng tao. Kung pinangungunahan siya ng Holy Spirit. Kasi alam mo na yung bagay na maganda, malinis, totoo, di ba? At handa ka nang gawin yung gusto ng Diyos sa iyong buhay. At ang panghuli, sabi rito, it pleases God. Sabi sa verse 8, yung lumang pagkatao, hindi ang kinalulugdan ng Panginoon. Pero yung bagong nilalang kay Kristo Jesus, dahil namumuhay yan sa pananampalataya, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, kinalulugdan niya ng Panginoon. Sabi sa Hebrews 11:6. So, by default, lahat po ng naboborn again, hindi automatic na bago na kagad yung kanilang isipan at katawan. Meron silang untrained spirit. Kaya ang tawag ng Biblia diyan, spiritual babies. Sinabi nabanggit sa 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 3, at Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Ang tawag din diyan, carnal Christians. So alam niyo na, yung spiritual babies at saka yung carnal Christian, pareho lang yan. Pareho silang namumuhay ayon sa hilig ng laman. Ngayon, given the right training, in godliness, in the Word of God, they can become mature. So, ibig sabihin, pwede namang mag-mature tayo. Kaya wino-workout po yan, ha? Kaya nga tayo nakikinig sa mga pangangaral, Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1, verse 28, para maging matured tayong Kristiyano. At sa Ephesians chapter 4, verse 13 hanggang 14. So napakahalaga po nito mga katotohanan ito mga kapatid para maintindihan po ninyo kung ano yung nagaganap
sa inyo pong isipan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Pagpalain mo po kami ng mga katotohanan ito upang makita namin yung kalagayan namin ngayon, lalong-lalo na sa aming isipan. Baguhin mo pa kami, Panginoon, nananalig kami sa iyong kayang gawin. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.